Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, Terran, at simulan na natin ang kwento ng Phantom Swordsman. Lumipat ang eksena na kung saan ay makikita ang isang disipulo na nakatayo sa tuktok ng bangin. May nakatali sa kanyang likod na isang napakalaking bato, nakatayo ito gamit ang isang paa habang pinapanatili ang kanyang balanse. Hindi lang siya ang nagsasanay. Kasama niya ang iba pang second generation disciples. Lahat sila ay nakatayo sa gilid ng bangin, nakaisang paa, at pinipilit panatilihin ang balanse ng kanilang katawan. Layunin ng pagsasanay na ito na itulak ang kanilang katawan at isipan sa limitasyon upang lalo silang lumakas. Para kay Mui, isa itong epektibong paraan ng external art training. Mapapansin na hindi na sila nahihirapan tulad ng dati na para bang hindi pa nakakalimot ang kanilang katawan sa karanasan ng kamatayan. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Bagamat mukhang marahas ang pagsasanay, sigurado naman daw na may resulta ito at tiyak na lalakas ang mga disipulo. Habang abala ang lahat, si Mui naman ay nagsasanay sa sarili niyang paraan. Nakatayo siya sa isang kamay habang naka-handstand. Ang kanyang mga paa naman ay bumubuhat ng dalawang malalaking bato. Mas pinahihirapan nito ang kanyang sarili. Sa araw, kasama siya sa pagsasanay ng grupo at sa gabi naman, nag-iisa siyang nag-aaral ng formation techniques at inaayos ang kanyang sword techniques. Nahihirapan siyang intindihin ang formation techniques. Kaya gumamit siya ng uling upang gumuhit sa lupa at subukang unawain ang galaw ng mga formation. Pero kahit ganoon, pakiramdam niya ay parang nangangapa pa rin siya sa dilim. Naisip niya na marahil ay nahihirapan siya dahil hindi niya ito pinagtuunan ng pansin noon, kaya alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Bukod dito, kailangan din niyang gabayan si Muchou sa Iron Plum Blossom Sword Technique. Pakiramdam ni Mui ay kulang ang oras sa isang araw kaya tuwing gabi, pagbalik niya sa kanyang silid, makikita niya si Amo na naghihintay. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, mga panahong palagi siyang may kalaban. Ngayon, ang kanyang kalaban ay isang marahas na unggoy. Matapos niya itong makalaban, napagtanto niya kung gaano ito kabilas at kagaling. Ang galaw nito ay kakaiba, kaya kinailangan niyang umasa sa instinct. Simula noon, pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Pero sa tuwing napapansin niya ang presensya ng unggoy, agad itong tumatakas. Ipinangako ni Mui sa sarili na sa susunod nilang laban, hahawakan niya ang buntot nito at paiikutin. Habang iniisip niya ang lahat ng nangyari sa Mount Hua, naalala niya ang mga laban at pagsubok na kanyang pinagdaanan. Muntik na siyang mamatay, nakipagdulo sa malalakas na kalaban, at nakisalamuha sa iba't ibang sekta. Marami siyang kabiguan, ngunit hindi siya nag-alala. Para sa kanya, ang mahalaga daw ay magampanan niya ang responsibilidad ng katawang kanyang tinatahanan. Tiningnan niya ang bote ng alak sa kanyang harap at naisip niya ang isang tao na posibleng pagtawanan ang kanyang sitwasyon. Napabuntong hininga siya at nagbuhos siya ng alak at tahimik na nagsalita. Hiniling niyang bantayan siya. Nangako siyang kakayanin niya ang lahat. Ininom niya ang alak at ibinaba ang tasa. Sinabi niya na isinulat niya ang kanyang mga iniisip kahit hindi siya mahusay sa pagsusulat, at hindi na raw niya ito uulitin. Sa huli sinabi nitong hindi muna siya makakabalik dahil magiging abala siya. Pagkatapos nito, tumayo siya at umalis. Iniwan niya ang isang lapida, ito pala ang libingan ni Hangzhou, ang kanyang kaibigan. Lumipas ang 2 buwan, makikita ang sect leader na may kausap na bisita. Pinati siya ni Baekyu at kinamusta, ang bisita pala ay si Hong Xian. Sinabi ni Hong Xian na agad siya pumunta nang marinig ang balita patungkol sa Six-Fold Combo Sword Competition. Ayon sa kanya, madali dong makatawag ng pansin ang mga tulad nila. Humingi siya ng paumanhin at sinabing nais lamang niyang makita ang Mount Hua Four Flowers. Dagdag pa niya, nais niyang personal na magpasalamat dito. Tinanong siya ng sect leader kung ano ang kanyang napansin. Tiningnan ni Hong Xian ang mga disipulo at agad niyang nakilala ang Four Flowers. Ayon sa kanya, kakaiba ang kanilang mga mata at kontrolado ang kanilang paghinga at malaki na din daw ang kanilang ipinagbago. Napansin din niyang mahusay sila sa external arts. Nagtanong ito kung ang sect leader daw ba ang nagturo sa mga disipulo. Ngunit itinanggi ito ng sect leader. Sinabi niyang si Mui mismo ang responsable sa kanilang pagsasanay. Namangha si Hong Xian dahil para sa kanya, ang galaw ni Mui ay parang sa isang veteranong mandirigma.
Nang tanungin kung sino ang tinitingnan niya, sinabi niyang si Mui. Ngunit itinama siya ng sect leader na wala pa daw si Mui. Nagulat si Hong Xian sa sinabi ng leader. Sa sandaling iyon, dumating si Mui. Nagulat ang mga disipulo at tinanong kung saan ito galing. Sumagot naman si Mui na nag-CR lang daw muna siya. Sinabihan siya ni Mujin na gumalaw daw ito ng 5 hakbang pagilid. At agad naman niya itong sinunod. Habang naghihintay ang lahat, ipinakilala ng leader si Mui kay Hong Xian. Lalong nagulat si Hong Xian at hindi nito makapaniwala sa presensya ni Mui. Samantala, naisip ni Mui na sana ay may natapos siya bago siya dumating. Pero ipinangako niyang babalikan niya iyon. Nagpa siya ang sect leader na simulan na ang kompetisyon, kaya nagbigay muna ng paalala si Hong Xian. Aniya, ang laban ay hindi tungkol sa panalo o talo, kundi sa pagkatuto nito. Dagdag pa ng sect leader na ang pagkatalo ay hindi daw dapat ikahiya. Ang tunay daw na mandirigma ay natututo mula rito. Matapos silang magsalita, sinimulan na agad ang kompetisyon. Habang nagsisimula ito, naisip ni Mui na baka may dapat pa siyang ayusin. Ngunit bigla siyang tinawag ng isang babae, tinanong siya kung siya daw ba si Mui. Hindi niya ito kilala pero nagpakilala ang babae bilang si Xianju at siya daw ang nakatatandang kapatid sa Zhongnan Flower Duo. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Xianmi ang pinakabatang mandirigma ng Zhongnan Flower Duo. Humingi siya ng paumanhin sa biglaang paglapit at ngumiti. Sinabi nito na inaasahan niya ang magiging performance ni Mui. Pagkatapos magsalita, umalis si Xianju kasama ang kanyang kapatid. Lumapit si Mujin kay Mui at ipinaliwanag na ang magkapatid ang mga kinatawan ng second generation disciples ng Zhongnan sect. Tinanong ni Mui kung sikat ba ang mga ito. Sumagot naman si Mujin na kilala ang dalawa bilang pinakamagagandang babae sa Shaanxi. Tinawag silang flower duo dahil sa kanilang itsura. Medyo nagtaka si Mui, para sa kanya, mas kapansin-pansin ang presensya at enerhiya ng mga ito kaysa sa kanilang kagandahan. Ngumiti siya at sinabi na wala siyang masyadong inaasahan sa event, pero mukhang magiging interesante daw ito. Pagkatapos, tinawag niya si Mujin at sinabi na may aasikasuhin lang daw siya. Pinakiusapan niya ito na kung may maghanap sa kanya, ay sabihin na lang daw nito na umalis siya agad at may importante daw itong gagawin. Pumayag naman si Mujin. Ang six-fold combo sword competition ay gaganapin sa loob ng 2 araw. Sa unang araw, ang mga third-generation disciples ang naglalaban at sa ikalawang araw, ang second-generation disciples naman ang maglalaban. Sa pangalawang araw, ang mga pinakamahusay na kalahok ay binibigyan ng miracle medicines bilang gantimpala. Ang inihanda ng Zhongnan sect ay ang snake venom orb at ginagawa ito mula sa mga bahagi ng ahas at lason. Pangunahing epekto nito ay ang pagtaas ng resistensya sa lason, at may kaunting tulong din sa internal energy. Samantala, ang Mount Hua sect ay naghanda ng humanoid ginseng. Isa itong halamang may anyong tao dahil sa naipong spiritual energy at pinapalakas nito ang buto at internal energy ng gagamit. Habang naglalakad si Mui, naisip niya na hindi ganoon kalakas ang humanoid ginseng kumpara sa 1000-year version nito, pero maayos pa rin itong gantimpala. Naisip din niya na ang snake venom orb ay mas nakatuon sa poison resistance kaysa sa pagpapalakas ng internal energy. Naalala din niya ang progreso ng second generation disciples at malaki na daw ang inimprove nila sa training. Dahil dito, naisip niya na mas bagay na siya ang kumuha ng miracle medicine. Pagkatapos, bumalik siya at umupo kasama ang mga disipulo. Tinanong siya ni Mua kung bakit siya palaging nawawala. Sumagot naman ito na nagpunta lang daw siya sa banyo. Tinanong niya kung kumusta ang mga laban ng kanilang third generation disciple. Sumagot naman si Mua na hindi daw maganda ang takbo ng laban. Nagtanong si Mui kung may nangyari daw ba. Medyo kinakabahan si Mua at sinabing mas mabuting panoorin na lang daw mismo ni Mui. Pinanood ni Mui ang laban. Inatake ni Sana ang kalaban mula sa Zhongnan sect pero naharang ito ng kalaban. Tinulak nito pabalik ang kanyang espada at tinamaan siya sa dibdib gamit ang kahoy na espada. Nawalan ng balanse si Sana at sinugod siya ng kalaban at tinarget ang ulo. Naiwasan niya ang unang atake, pero nabigla siya at natutukan ng espada sa leeg. Pinatigil ang laban, at inanunsyo na si Jinho ang nanalo. Tinanggap ni Sana ang pagkatalo, at sinabi ni Jinho na maganda daw ang kanilang laban. Sinabi ni Mui kay Mua na normal lang daw ang ganitong resulta.
Nagulat si Mua dahil iba ang reaksyon niya kumpara dati. Ipinaliwanag ni Mui na pare-pareho lang ang teknik na ginagamit ng third-generation disciples. Ngunit mas matagal nang nagsasanay ang Jongnan sect, kaya natural na may advantage sila. Sumang-ayon naman si Mua, pero kinakabahan pa rin ito. Napansin ito ni Mui at tinanong siya kung bakit. Doon niya sinabi na natalo ang kanilang panig sa lahat ng 10 laban. Hindi agad naniwala si Mui at akala niya ay nagbibiro lamang ito. Pero tiniyak ni Mua na totoo iyon. Tumayo si Mui at tinanong kung sino ang nagturo sa kanila. Sumagot naman si Mujin na sina Muho at Musan, pero naging abala daw ang mga ito kamakailan. Nagtanong naman si Mui kung bakit. Naalala ni Mujin na si Mui mismo ang nagsabi na itigil muna ang ibang gawain at mag-focus sa kanilang training. Naalala ito ni Mui at agad na umupo ulit. Sinabi niya na normal lang daw ang ganitong pangyayari kapag abala sila. Sa sandaling iyon, may narinig siyang boses gamit ang sound transmission, ito pala ay ang sect leader. Sinabi ng sect leader na mas mabilis ang takbo ng schedule kaysa inaasahan kaya balak na nilang simulan ang laban ng second generation disciples. Tinanong siya nito kung ayos lang daw ba iyon. Sumang-ayon naman si Mui sa sinabi ng sect leader. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga kasama at sinabi na magsisimula na ang kanilang laban. Dagdag pa niya, may pagkakataon na silang bumawi. Hindi agad naintindihan ng iba kung bakit magandang balita iyon. Sinabi ni Mui na mas maganda daw kung magsisimula sila sa panalo. Pinili niya si Mua bilang unang lalaban at sinabing kunin ang unang panalo. Ayaw man ni Mua na siya ang mauna, ngunit gusto niyang subukan ang resulta ng kanyang training. Kaya tinanggap niya ang laban. Ang kanyang kalaban ay si Xianmi. Nagpakilala si Xianmi bilang second-generation disciple at nakababatang kapatid sa Jongnan Flower Duo. Nagpakilala rin si Mua bilang isa sa Mount Hua 4 Flowers. Bagamat siya ang pinakabata, mataas ang antas ng kanyang teknik at magaling ang kanyang instinct at kilala siya sa bilis. Bukod dito, nakasabay siya sa training ni Mui at may sapat na karanasan sa laban. Pumwesto ang dalawa sa magkabilang dulo ng entablado at inihanda nila ang kanilang mga espada at tinutok sa isa't isa. Nang sinimula na ang laban, bumagsak si Mua sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa nangyari, nasa likod niya si Xianmi. Lumapit ito at tinanong kung ayos lang daw ba siya. Tumayo si Mua at sinabing ayos lang daw siya. Iniabot ni Xianmi ang kanyang kamay at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang napakabilis ni Mua at hindi niya inaasahang masasaktan niya ito. Tinulungan niya itong makatayo. Nagulat si Mua sa kagandahan ni Xianmi at bahagya itong namula at sinabing ayos lang daw ang lahat. Pinanood ni Mui sina Mua at Xianmi habang tinutulungan itong makatayo si Mua. Napansin niyang nakangiti si Mua, na para bang walang nangyari. Napaisip siya kung natalo ba ito dahil sa malas, o kung may ginawang panlilin lang si Xianmi. Kahit ayaw niyang magbintang, hindi niya maiwasang magduda kung nanday ba si Xianmi. Naalala niya ang nangyari sa laban. Pagkasimula pa lang, agad sumugod si Mua ngunit mabilis na iwinasiwas ni Xianmi ang kanyang espada at ginamit ang teknik na tinatawag na Heavenly Star Sword Technique. Sa kakaibang galaw ng espada, naharang nito ang atake ni Mua. Nagulat si Mua sa ipinakita nitong teknik. Pagkatapos nito, nagbago ng tindig si Xianmi at nagsalita. Sinabi niya na ang gintong liwanag ang huhubog sa landas kapag naipakita ang batas ng langit. Pagkarinig nito, agad naghanda si Mua at kumuha ng panibagong tindig. Sumunod na umatake si Xianmi gamit ang teknik na Big Dipper style, muling gumalaw ang espada sa hindi pangkaraniwang paraan at tumama kay Mua. Nabitiwan ng dalaga ang kanyang espada at malakas na bumagsak sa lupa. Sa sumunod na tagpo, makikita si Mua na kinakabahan habang nakatingin sa kanyang nakatatandang disipulo. Hindi niya alam ang gagawin at tila may takot ito sa kanyang mukha. Tinanong niya kung malalagot na ba siya matapos matalo. Tahimik at tensyonado ang ibang mga disipulo habang nakatingin kay Mui ngunit sa halip na mag-alala. Sinabi ni Mui na maayos daw ang ipinakita ni Mua sa laban. Nagulat si Mujin sa kanyang narinig at napaisip kung may mali ba sa kanyang senior. Hindi agad naniwala si Mua, pero seryoso si Mui. Ipinaliwanag niya na patas ang kanilang laban at hindi naman daw mahina si Mua, sadyang mas malakas lang ang kanyang kalaban. Nang makaupo si Xianmi, pinuri ng kapatid ang ginawa ng kambal. Napabuntong hininga ang dalaga at napansin ni Mui na mas malakas si Xianju kaysa sa kanyang kapatid.
Bukod daw sa kanila, karaniwan lamang daw ang lakas ng ibang disipulo. Sa susunod na laban, napalipad ni Musan ang kanyang kalaban, pareho silang nagulat sa nangyari. Kalaunan, idineklara si Musan bilang panalo. Tinulungan ni Musan ang kanyang kalaban na makatayo. Pagkatapos nito, inanunsyo ni Hong Xian na nanalo ang Mount Hua sect sa 3-4 na laban. Sinabi niyang dito na magtatapos ang laban sa araw na iyon at magpapahinga muna daw ang lahat. Idinagdag din niya na magkakaroon ng hapunan sa gabing iyon. Kinagabihan, magkakaharap na nakaupo ang mga disipulo ng dalawang sekta. Ipinaliwanag ni Hong Xian na inayos ang kanilang upuan ayon sa ranggo upang mas mapalapit sila sa isa't isa at magkaroon ng pagkakataong magkilala. Hinikayat niya ang lahat na makipag-usap. Pagkaalis niya, nagkatinginan ang mga second-generation disciples at halatang may kaba at walang gustong maunang magsalita. Napansin ito ni Mui at naisip niyang masyado silang mahiyain. Para sa kanya, pwede naman daw silang magsimula sa simpleng usapan. Nagbuhos siya ng alak at uminom at napansin niyang hindi maganda ang lasa nito. Habang iniisip iyon, may narinig siyang usapan. Paglingon niya, nakita niya ang mga third-generation disciples na masayang nagkukwentuhan. Napaisip si Mui kung siya na lang ang magsisimulang makipag-usap sa mga disipulo. Kahit hindi siya sanay, sinubukan pa rin niya. Sa medyo seryosong tono, ipinakilala niya ang sarili bilang si Mui ng Mount Hua Four Flowers. Nagulat si Muho at napaisip kung may nagtanong ba ng pangalan ng kanyang senior, hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong nagpakilala. Napansin naman ni Musa na parang nakakatakot ang dating ng kanyang senior. Sa ilang sandali ay may biglang dumating at humingi ng paumanhin dahil sa pagkahuli. Nagulat si Muho nang makita kung sino iyon, ito pala ay sina Xianmi at Xianju. Ipinaliwanag ni Xianju na nalibang siya sa pagsasanay kaya hindi niya namalayang lumipas na pala ang oras. Pagkatapos nito, ipinakilala niya ang sarili kasama ang kanyang kapatid sa mga disipulo ng Mount Hua. Naging masigla ang mga lalaki nang makita ang dalawang dalaga at agad silang nagpakilala. Sinabi ni Xianju na ikinagagalak niyang makilala ang mga ito at tinanong kung nagsisimula pa lang ba ang handaan. Sumagot naman si Musan na oo. Lumapit si Xianju kay Mui at tinanong kung umiinom daw ba ito. Naupo sila ng kanyang kapatid sa harap niya at hiniling ni Xianju na salinan din sila ng inumin. Tahimik namang tinanggap ni Mui ang kanilang hiling at pinuno ang kanilang mga tasa. Pinanggit ni Mui na narinig niyang kambal sila, pero magkaiba naman daw ang kanilang ugali. Ngumiti si Xianju at sinabing iyon ang dahilan kung bakit hindi sila napagkakamalang kambal. Idinagdag naman ni Xianmi na mas mahiyain daw siya kumpara sa kanyang kapatid. Ipinaalala ni Mui kay Xianju na sinabi nitong nais siya nitong makilala, at tinanong kung bakit. Pagkarinig nito, ibinaba ni Xianju ang kanyang tasa sabay tumayo ang magkapatid at nagbigay galang. Yumuko si Xianju at nagpasalamat bilang disipulo ni Venerable Il-sun, sumunod naman ang kanyang kapatid at nagpasalamat bilang disipulo ni Il-hun. Doon lamang napagtanto ni Mui kung sino ang kanilang mga guro. Gayunpaman, sa kanyang isipan, hindi niya pa rin maalala ng maayos kung sino ang mga ito. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.